Hindi, pagdating talaga sa motovlogging, bibihira ko lang itong kinikwento sa mga kahit kanino. To be honest talaga, umabot ako sa nauntog na ako. Nakakaramdam na ako ng pagod kasi sabi ko, parang napipilitan na ako na gawin yung isang bagay ulit. Minsan pag nahihinaan siya ng loob, ako yung nakakakita, ako yung nakakarinig kung ano yung gusto niyang gawin. Nai-stress siya sa isang bagay or napapagod, gusto niya mag-quit sa vlogging. Ba't lagi kong siyang nire-remind na paano naman yung mga taong umaasa sa'yo or nanonood sa'yo na ikaw yung lakas nila. Kasi ang daming first timers na dumadaan sa depression na dahil sa kanya, nagpapasalamat sa kanya na Boy P, dahil sa'yo, salamat nakita ko yung video mo hanggang ngayong buhay pa ako. First time boy, where would I be without you in my life? Huwag kang bibili ng minivan. Confirmation lang. Sa lahat ng tao nandito, sino yung pinakamatagal mo nakilala? Nandito ngayon? Siya. Ayus-ayusin mo, sagot mo. Sino ang pinaka-unang nakilala mo sa lahat ng tao? Kababata ako to eh. Ayun pala eh, talo ko. Tara na, alis na tayo. Napapagod na ako apihin siya at napapagod na siyang maapi. Naging magkaibigan na lang kami. Yun yung... Ayun, napagod na kayo magkaaway? Hindi kami nag-aaway kasi hindi siya lumalaban sa akin. Inaapi ko lang siya eh. Iba yung nag-aaway eh. Inaapi ko siya. Saan ba nanggaling yung nag-aaway? Gusto mo mag-aaway tayo dito? Gusto mo away ka? Naloko na. Seryosohan to. So guys, good afternoon. Ayan, makakasama natin ngayon si Idol Boy P. Ano yung Boy P? Boy first time, syempre. Boy first time. So ngayon, ang kwento naman natin sa biyahe natin na to, aalamin natin ang history kung paano siya nagsimula mag-vlogging, ano yung struggle, at ano yung nag-push sa kanya para mag-start sa vlogging, at sino si Boy first time sa likod ng camera at bago maging Boy first time. Nasa gubat na tayo. Wala nang atrasan to. Tingnan nyo yung kalsada guys. Oh. Kasi wala na eh. Hindi ka makaka-atras. Oh. Sobrang kitid ng kalsada. Tapos pababa pa. Good day guys! Nandito tayo ngayon sa May Bataan. Papunta tayo ngayon ng Zambales. Tignan nyo yung background natin, napakaganda. Yung bundok na matulis. Nakikita natin to kapag dumadaan tayo dun sa Esitex. Yung matulis na bundok na to. Tignan nyo naman, napaka-solid. Straight na straight yung kalsada dito. Ito yung way papunta natin ngayon sa Zambales. Magka-camp tayo ngayon doon sa Palawig, Zambales. Camp Sitio Tangal. Meron kasing event doon na kapwa vlogger natin na si Boy First Time. So nag-register tayo doon para ma-meet din natin yung mga iba pang mga campers na katulad din natin na mahilig sa camping. Kasi yung event na yon ay para sa mga mahilig talaga sa camping. So ginabi na tayo, mga 6 PM na. Pero bago yan, paano nga ba tayo nakarating dito? Eto muna yon. Hi guys! Is this another video? Kasama natin dito si Kuya Iggy, Chalala. si Ate Sam, Don. and Ziki! Makulit na bata. Hello, Chalalalos. Hi ka! Hey, vlog! Hey, vlog! Tapos may baon tayong pambansang ulam, isang tray na itlog. May kulang na pala. Ano yung binili mo? Additive oil. Pang-smooth ng biyahe. Additive oil. Malayo kasi biyahe natin eh. Kaya kailangan sure yung makina natin. Let's go! Hi, vlog! Hi, vlog! Approaching Santa Rita exit. Daan muna tayo ng SNR. Bili muna tayo ng mga ibang kailangan natin supplies. Mas mura kasi dito. Mga peanut butter nila. Mura lang. Dito sa SNR guys, marami magbibili na pang camping, oh, katulad ng butane, ito oh, mga ganyan. Tapos mga coolers. Tapos may nakita tayo dito, collapsible crates, ito. Ito maganda to eh. Tapos dito rin, ibang brand lang pero pare-pares talagang ganito din.
container yung pangalan pag dito. Minsan sa online iba naman eh. So yung ganito kalaki, 65 liters ay 1,449. Tapos itong mas maliit, 30 liters, 899. Ayan o. Hello. Ayun guys, tapos na po kami mamili. Ayan o. Ano yung mga bata. Napagod sa kakaikot-ikot. Back to you, darling. So yun, ngayon, gabi na, nandito na tayo sa kalsada na to, sa Bataan to Subic Road. Hindi ko lang alam kung ano specific na kalsada na to. Pero ito yung from Dinalupihan, papunta ngayon ng Subic, dito sa Olongapo. More than 3 hours pa yung babiyahihin natin. Sigurado gagabihin na tayo sa biyahe niyan. At open naman daw yung campsite na yon anytime. Basta mga early bird, pwede tayo pumunta doon. So samahan nyo kami, kasama natin yung mga bata. At yung iba nakatulog na, pakita ko sa inyo. Andyan sila sa loob. Ayun, hello! Where's Ziki? Oh my, tulog. Ayun si Kuya EG, si Sam, saka si Darling. Ayun si Ziki, tulog oh. Tapos, meron niya palang aircon itong sasakyan natin. Kapag may mga outlet na pwede natin saksakan, pwede natin siyang paganahin. Tanungin na lang natin sa campsite mamaya kung meron tayong pwede pagsaksakan, bayad na lang tayo ng extra charge. Pero if ever na hindi, may dala naman tayong electric fan, kayang paganahin niya ng EcoFlow River 3 Max Plus natin. Tapos, pakita ko pala sa inyo ang setup ng motor natin ngayon. So, ayan. Kasama din natin si Negro sa biyahe lagi. Ayan, ganyan na yung setup niya. Dahil nga naglagay tayo ng carrier, maluwag na sila sa loob. At ngayon, ayan, goods na goods. So far, okay yung gawa natin sa carrier. Hindi naman siya nasisira pa o ano man. Pero matindi yung pinagdaan ng rough road natin doon sa may Tanay Rizal. Hindi siya bumigay. Tignan nyo naman yung background natin. Ayun o, sunset na. Okay, 100 meters, turn left na tayo. Magalawa Island. So dito, papasok daw dito. Time check natin, 9:11 ng gabi. Ayan, medyo maulan. Maliwanag lang sa camera pero madilim dito sa area. O maliwanag na headlight natin. Medyo scary dito sa dinadaanan natin ngayon kasi liblib siya tapos walang ilaw. Buti na lang malakas yung ilaw ng sasakyan natin. Pero sa personal yan, napakadilim. Ayan na, simula na ng rough road. Pero yung pagka-rough road niya, okay naman, flat naman. Sumuko na si Waze, sabi niya, you'll arrive at 300 meters. Pero wala pa dun eh. Walang destination dun. Ayun, may nababasa tayo dito. Nakalagay doon, to CST, kaliwa. Muntik pa tayong dumiretso dun eh. Medyo liblib ah. Pero yung pinagtitiwalaan natin yung signage eh. Kaya pasok tayo. Camp Sitio Tangal. Kaya lang... ano ba? Camp Sitio Tangal. Tama. Dito tayo. Ito niya natin ilaw. Naku, napakadilim pala. Pag pinatay mo ilaw, oh. Sa mapa natin, palapit na tayo sa ilog. So, tama-tama lang. Saka may signage naman. Medyo challenging lang yung kalsada. Pag tinignan mo. Pero okay naman. Kahit sedan, kaya to. Pagpasok nga pala dito, guys, wala nang signal. Ayan, wala na yung signal ng cellphone natin. Scary. Kung hindi nila nilagyan ng signage, kakabahan ka na. Buti na lang, nilagyan nila ng signage. Kasi pag ganito yung kalsada, siyempre mag-iisip ka muna, tutuloy ba tayo dyan o magpaumagaw na muna tayo sa labas? Nasa gubat na tayo. Sa gubat na tayo, wala nang atrasan to. Tingnan nyo yung kalsada, guys. Oh. Wala nang atrasan to. Dito na talaga. Kasi wala na eh, hindi ka makakatras oh. Sobrang kitid ng kalsada, tapos pababa pa. So eto na, ayan. Welcome campers, first timers,
welcome tree. Hello, good evening. Ay, salamat. Kayo po si Ma'am Peach. Ayun, hello po. Thank you po. So, ayan, may nagka-camp na rin dyan. Ayan. Good evening po. Magandang gabi po sa inyo. Maganda, puro magagandang lalaki. Ito po ay my very good friend, Commander Commander Daot. How are you, my friend? You might wanna have a... Don't talk to me in English, okay? In Tagalog only, because my nose bleeding. Ay, patay. Ay, patay. Ay, brother. Giatay man good. Si bro, okay? Alam ko na kung paano kayo napamahal dito sa sitio, Camp Sitio Tangal. Kasi una pa lang, pinatibok na yung puso nyo. Kung walang nilagay na CST, talagang kakabog ng matindi eh. Meron, oo. Yung feeling na, yung pagligo mo dun sa ano, Yung pagpasok parang na, may isip mo, sasabihin mo, tama ba to? tama pa ba? Oh, di ba? Sabi ko, hindi, may CST eh. Pero kung hindi nilagay, nandun yung excitement. Sir, good evening po. Magandang gabi po. Welcome po, welcome. Basta biyahe. Ayos naman, idol. Pero si Daddy Spike, di mo na nagagamit. Ano lang sa grahe? So, ayan. Finally, na-meet din natin si Boy, first time. First time ba natin bro magkita? Nagkita na tayo sa harap ng subdivision namin. Nagpicture ako sa iyo yung pumatandaan mo, yung Monterong block na may awning dati. Ako yung nagpicture. Sama mo si, ano na, yung anak mo. Si Hana. Oo. Hindi na ako nakahinto kasi nga traffic lang tayo nun. Nakilala ko lang kasi siyempre si Watod. Hindi na may kakaila si Watod eh. Yun. Well, ngayon nagkita na kayo. Ako nga eh. Welcome bro ah. Thank you. Ayan, ito kasangga namin eh. Talagang... DIY ko yan. Ito? Oo, DIY ko yan. Tayo, mahilig talaga sa motor. Kaya lang, minsan, pag naka-camper van ka na, parang ayaw mo namang magmotor ng malayo. Di ba? Gets ko yan. Pero ngayon, gusto mo magmotor, pero dun lang sa area. Alam ko na kung bakit napamahal sa'yo ang Camp Sitio Tangal. Kasi, pagpasok pa lang sa kaliwa, titibok na yung puso mo. Yung medyo mahina lang. Tapos, pag pumasok ka na, nakita mo na yung mga nakaganon, mas mai-inlove ka na. Mas malakas na. Buti na lang, naglagay kayo ng CST. Pero kung hindi, atras na ako eh. Sabi ko, tama pa ba to? Si manager. Hindi! Si Boss Joe to. Ito Ay, ang owner ng ayun pala. Si Cap. Kaya pa napakaluwag ng damdamin ko sa inyo. Malapit yung puso ko sa malalawak na lupain eh. Okay, set up tayo guys. Set up muna natin yung awning natin. High five. Ano to, lalaki? Lalaki. Hindi ako nagkamali. Nga, paano mo nalaman? Yung build niya? Hindi mo ka rin sa talagang lalaki sa unang tingin para sa akin. Yung iba kasi, babae ang tingin sa kanya. Parang yung anak ni Gio. Oh. Oh, Jadon. Tapos nagpagupit yan eh, malaki na rin eh. Nung pinanganak yan, hindi pa ako ginupitan hanggang ngayon. Mas madumi, marami ng pagdaanan. Ito nakatalawang tumba na sa Bagyo eh. Ilan taon na po ba to? Ito, 3 lang. Free po yan. Wala mo. Puro 3 yung anak ko eh. Lalaki o babae? Sunod-sunod 3? Oo, puro 3. Ayun o! May banana. 3. Ayun na, 3 years old lang sila. Malaki lang. 3 years old lang yan. Mahal. How old are you? Mahal. Hindi. Niloloko mo ko, sir. Lista mo yan, sir. Lalaki o babae? Ayan, Pag 3 ba, libre? Pag 3? 5 years old po. Aba ba? Kaya ba sabi niya 3 lahat ng anak ko? Kuya. Ito naman, iba-iba daw nanay. Pasalubong ko sa iyo, Madam Free. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you po. Plan? Oo. Kaka-ube. Thank you, brother. So ayan guys, naka-setup na tayo. Naglagay tayo ng awning natin dyan. Tapos naglagay din tayo ng konting ilaw para medyo romantic. Tapos ngayon nagluluto na ng noodles si Darling, painit ng tubig para makahigop tayo ng mainit na sabaw. Ayan, simpleng setup lang naman ang gagawin natin. Importante, komportable tayo makatulog dyan sa loob. Time check natin, 12 na ng gabi, 12 midnight na. Nasa loob na sila.
merienda lang kami kasi hindi na rin masyadong nakakain. Pagod na din. Yun nga pala, may outlet dito. Mayroon tayong dalang extension. Mayroon lang additional charge kapag nagsaksak sa outlet. At least naka-aircon tayo dun sa loob. Ayun o, bukas yung aircon natin gumagana. 0.6 yata yan o 0.5 horsepower. Hindi lang ako sure. Pero yan yung portable AC. Nilagyan ko lang siya ng mounting dun sa may loob. Tapos yung exhaust niya, sakto-sakto dun sa kabilang bintana. Dito yung exhaust niya, yan. Nilagyan ko lang ng karton para masarahan yung pinaka part na walang harang. Diyan lumalabas yung mainit na hangin. 25 degrees lang yung setting natin para hindi masyadong malamig. Sakto-sakto lang. You packed your boots, but you left the dirt. Stitch yourself into my favorite shirt. I told myself it's just a stain, but every thread is tied to your name. You took the drug, but you left the keys to every door you have locked in me. You said you call when the roads ran dry, but now you're stuck chasing the miles of goodbye. It's not the weight of what we did or didn't take. It's all the words we bent until they finally broke away. We packed it up, but we couldn't drive the pain. Now it's all of the miles we're missing and the things we didn't say. Good morning guys. So ayan, kagigising lang natin. Hindi na tayo nakapagpaalam kagabi. Medyo late na rin tayo. Eto, pakita ko sa inyo sila. Ayan. So pakita ko sa inyo yung spot natin ngayon. Madilim na kagabi kaya hindi nyo na nakikita kagabi. Sa likod nyan, nandyan na yung dagat. Mahabang dagat na yan. Tapos napakalawak na camp spot. Eto, malawak na camp spot. Tapos dito gaganapin yung event dun sa area na yon. Dun ako nakakita ng setup nila. Tapos nagdatingan na rin kagabi yung iba. Ayan, medyo marami na. Marami ng mga campers na dumating. Tapos ngayong umaga, mag-breakfast muna tayo. Setup muna tayo ng pagkain natin dito. Luto muna tayo. Then, saka ko kayo iikot dito sa area. Tapos magmotor din tayo mamaya. Kasi nagpalipad tayo ng drone. Ito, mahaba itong area na to. So, tignan natin mamaya. Ibaba muna natin yung motor natin para ma-open natin yung likod. Para at least may hangin dun sa loob. I never thought that I would miss you like I miss you now. Maybe I have gotten used to having you around. Goddamn, I really need you. Never said it out loud. We keep coming back. Good morning, Bong Tafala. Sir, mukhang pang hanggang Monday na yan ah. Sunday lang po. Hanggang Sunday lang. Good morning po. Nakatulog po ba ng mabuti? Hindi. Na namamahay. So guys, magtimpla muna tayo ng kape natin. Siyempre dala natin ang ating mahiwagang coffee maker. Lagi natin kasangga sa bawat biyahe natin. Kasama rin natin yung coffee grinder natin siyempre, diba? Coffee, ano ba to? Benguet pa rin to. Naka-set up tayo dito sa likod. Nawala yung mga kasama ko. Nasaan yung mga kasama ko dito? Silipin natin. Uy, what are you doing? Nag-aircon sila, nagpapalamig. Tignan natin dito. Hello! Anong pagkain dyan? Nagluto ka na? Sila lang, noodles lang. Noodles lang? Kasi marami yung kasama.
Ang sarap pala dito sa loob, ang lamig. Pinabusog na dyan. Ibig pa ba na? Magluto na tayo guys, magluto tayo ng burger patty natin. Tapos yung kape pala, nalimutan ko na, lumamig na. Okay, coffee. Sir, kape. Natatapos lang po. Mamaya, sir. Brood. So ayan, siyempre magkakape rin si Sir Bong. Thank you kay Idol. Okay na sir, thank you. Ayan no. Kape-kape tayo. Thank you sir. Kasama nating camper ngayon dito sa Camp Sitio Tangal. Ano palang pangalan ng YouTube channel mo, sir? RK Camping po. Ayun o, RK Camping. Apo. Camping. Camping po. Bakit Camping? Camera pin po. Ayun. Architect po kasi kami. Ayun, architect pala. Kaya pala yung bahay nila, kanina pa nila ginagawa yan. Siyempre kailangan naka-align. Tapos lalagyan pa nila ng drop light mamaya yan. So ayan guys, dito ngayon ay chilling muna kami kasama si Ziki. Hi ka sa kanila. Hi vlog. Sabihin mo. Mainit pa kasi kaya hindi pa tayo makaikot sa area. Yung araw ay nakatapat mismo dito sa kung saan tayo nakapwesto. So guys, sakto sila Sir Bong ay mayroon silang dala palang Starlink. Yung mga bata tuwan-tuwa. Ayun, ito pala yung Starlink oh. Tinanong natin kung magkano yung monthly nito ay nasa 5,700 daw. Unlimited na yun sir, pag ganun. Tapos ang unit niya is 26. Bukod pa yung unit, 26,000. After few hours later. Ayun na si sir, oh, tignan mo. Siyempre, pinaghirapan niya yan. Sir, may problema eh. Sabi ni organizer, lilipat daw tayo dun. Lilipat daw tayo dun. Oo, kabilang campsite daw tayo. Kasi ito, pinaghirapan niya ng mga 2 oras at kalahati. Tignan nyo naman kasi yung setup niya, oh. Parang in-order pa sa Alibaba tong kanilang kitchen. Tapos may stove na din. Tignan nga natin. Wow. Kaya lang, ang ayoko nandito, pawis na pawis si sir. Tignan mo yung RK Camping, basang-basa na. RK wet na siya. Meron tayo IGT lang eh, pero wala tayong table eh. Ang tanong sir, magkano inabot itong setup na to? 35K ko po lang. 35,000. Tapos may table pa siya. Ito. Naigaganyan pa pala siya. So pwede ito pang shabu-shabu din oh. Yes, po. Tapos ito ay naitataas din oh. Yes po, storage. Parang isang buhat mo lang, dala mo na lahat ng buong kitchen mo. So, ito. Sir, ano pala pangalan mo, sir? Edu Si Sir Edu, oh. Siya yung nagfi-fishing. Wala tayong idea kung ano yung mga ginagamit na pang-fishing eh. Oh. Sir, bigyan mo naman kami ng konting idea. Ano ba yung mga pang-fishing rod o mga gamit? Actually, ang master dito ay yung yung kasama namin si Eric Di Mayuga. Yun yung Sir Eric. Sir Eric Di Mayuga. Siya yung master, siya sa Aquaman. At siya yung nakahuli nung nasa GC yung sige, titingnan ko sa batalay. GC. Pero sa'yo sir, yung ano yung may share mo sa amin, kahit konti lang. Kung may share, itong daladala ko ngayon, ito yung tinatawag natin pang shore casting. Shore casting, wala lang sa shore. Oh. Shore casting, okay. Casting. Tapos meron din kami tinatawag na pang jigging. Yun naman yung ginagamit sa mas malalim na parte ng dagat. So mas madalas na ginagamit pala yung shore casting kasi sa mga beginner. Pang mga maliliit na isda. Lahat ng tanong ko, kahit vlog, all the questions nasagot na kagad. Lahat ng tanong nyo, nasagot na. Ayun, si sir pala, ano pala? Cleared Volts pala, Trivo Life kami. Trivo Life? Trivo Life. Trivo Life. Voltaire ang name ko. I'm from Antipolo, Rizal. Taga Rizal pala si sir. Yeah, this is us. This is us, Trivo Life. Ayun, Trivo Life. So guys, magluluto naman tayo ng ating pang-breakfast. Hindi pa tayo nag-breakfast pala kung saan na tayo nagpunta. Mag-burger na lang muna tayo ngayong umaga. Time check natin, 9:25 ng umaga. So guys, hindi tayo pwede magtinda ng burger dyan sa kung saan-saan. Walang bibili sa atin pag ganito yung patty natin. Tignan nyo naman oh. Merong nagbabahay-bahayan dito, tignan nyo oh. Nagluluto-lutuan, babahay-bahayan oh. Yung kamatis, di malaman kung saan pupunta. Nakailan lipat na yung kamatis, napansin ko lang eh.
Kaya pala si Sir Manager, ano? Hello po. Si Sir Manager. Kamusta naman dito, sir, sa Camp Sitio Tangal? Ayun, okay lang. Ayun, medyo maraming gustong mag-experience ng tribunada. Kaya lang, wala tayong tribunada ngayon kasi good weather naman. Oo nga eh. Yung iba gusto kasi nilang experience yung tribunada na tinatawag. Pero wala muna ngayon. Sir, gaano ka nakatagal na nag-ooperate ito? one and a half year. Simula nung nag-open to? Yes, po. Ibig sabihin kayo na yung nag-manage, no? Yes po, 1.5 year po. Ang unang customer ng burger natin na sunog, at syempre, yung mga sumusuporta pa rin sa atin kahit sunog. Oh, di ba? Kahit sunog, pwede. Burger tayo dyan. Ito na yung order natin. At ito itong sunog. Tingnan nyo naman yung order ko, oh, di ba? Kahit ganyan yan, darling. Mahal pa rin kita. Kahit sunog-sunog to. Ito yung ating breakfast ngayon. Habang tayo nag-i-edit dito sa Camp Sitio Tangal. So, merong binigay sa atin si Sir Bong. Basta, pasensya ka na dyan ha. Mukhang sinigang to, sir. Thank you, sir, ha. Pasensya ka na kung anong Napakasarap nito. Sabi sa'yo, di na tayo magluluto eh. Dumarating na lang. Thank you, Idol. Hello po. Hello po. Followers niyo sa Facebook. Ay, sir. Don Lin po. Si Don Lin. Hello, napaka-cute ni baby. Hi, ma'am. Tagsan po kayo? Ayan. Kadarating nyo lang po. Thank you po. Hello, Cheska. Napakaganda mo. Hi. Thank you po. Thank you, sir. Nice meeting you po. Hello, ma'am. Kaya mo yan. Ay, ma'am. Teka, malapit sa Sinche. Hindi. Oh, medyo. Opo. Malapit sa Sinche. Teka, basta BM. Opo, si opo. BM. Sige na nga, ma'am. Chinky po. Chinky! Pangasinan. Hi, ma'am. Hello po. Nakita kami ni Ma'am Chinky. Nag-ano po kayo, may vlog sila kay ano? Kay J4. J4. Asa boss. Boss Jonathan. Saan ka galing yan, sir? Pumunta kayo sir, Santa Maria. Santa Maria, Bulacan. Oh, malapit lang sa atin sila, sir. Oh. Oo, sila boss din may lakad. Kadarating nyo lang ba, sir? Oo, set up pa nga kami. Saan ngayon na pwesto? Ito, sabi nyo. Ito pala, oh. Dito nilagay, wala na daw pwesto. Hello po. Napakaganda, Black Dog. Sarap tulog nyo yan mamaya. May kwarto yata, sir, no? Meron, may sarili din. Si Sir Ian. ITV Philippines naman yung channel ko. ITV Philippines ang Channel. sa YouTube po. ITV Philippines, 'yon. Subscribe nyo guys para mapanood natin yung kanilang mga adventure din katulad na ginagawa natin na ganito. Yan, saka si Ma'am. Hi Ma'am. Si Ma'am Neri. Yan, hindi mahilig sa pink. Saka black. Okay guys, hapon na, naligo na sila doon. Yung mga bata kasama si Darling Apple naligo na doon sa dagat. Puntahan muna pala natin si Boy P para alamin kung paano siya nagsimula mag-vlog. So tara, samahan nyo ako. Ang ganda ng minivan na to, si Falcons. So dito makikita natin si Watod. Ito si Watod, kilala nyo naman kung kanino to. Tapos ito yung kay K-Camp. Tapos nandun yung kay Uncle Sam. So guys, good afternoon. Ayan, makakasama natin ngayon si Idol Boy P. Ano yung Boy P? Boy first time syempre. Boy first time. So ngayon, ang kwento naman natin sa biyahe natin na to, aalamin natin ang history kung paano siya nagsimula mag-vlogging, ano yung struggle, at ano yung nag-push sa kanya para mag-start sa vlogging, at sino si Boy first time sa likod ng camera at bago maging Boy first time. So yun bro. Thank you sa pagkakataon at binigyan mo ako ng chance na ma-interview ka. Maraming salamat po. So, yun. Bro, unang tanong ko lang, sino ba talaga si Boy P muna? Sa likod ng camera. Sa likod ng camera, si Boy P ay isang tatay. Tatay? Dalawang mababait na mga bata. Ayun, tatay ng dalawang babae. Taga Malolos, Bulacan po si Boy first time. So, marami na siyang inuwian ngayon kasi meron siyang Camp Sitio Tangal, meron siyang Alitap-Tap Base Camp. Original, umuwi siya ngayon ng Bulacan pa rin. Siyempre, Bulakenyo tayo, di ba? Bulakenyo. Parehong Bulakenyo. From Hagunoy, Bulacan. Kaya lang ngayon, nasa Giginto, Bulacan na tayo. So, yun. Bulacan. So, yun bro. Kailan ka ba nag-start mag-vlog? Pwede mo bang ikwento sa amin? Paano ba nangyari to? Dati, empleyado ako ng ABS-CBN as editor ng mga entertainment shows. Doon ako nagtatrabaho. And then, pumasok yung vlogging na yan during employed ako as editor ng ABS-CBN. Kaya pala. Hindi nakakapagtaka na magaling siya mag-edit. At baka mapapansin nyo rin kung napapanood nyo yung vlog niya, saka vlog ko, may konting similarity kasi kinukuha natin sa kanya yung iba. At okay lang yun. Okay lang yun. Siyempre, di ba?
Kung saan may magandang part, kinukuha natin yung mga ganon. So, mga anong taon to, brother, nag-start? 2018. Wala pang pandemic pala, no? Wala pang pandemic. Oo, wala pa. Paano mo to sinimulan, brother? Nung siyempre employed ka, paano mo sinimulan yung pag-vlog dun? Yung vlogging kasi naging way of ano ko, yung escape ko yun na panlibang sa ano kasi medyo malalim. Malalim. Na ano ako, clinically depressed ako nung panahon na yun and anxious. Sa trabaho to? O sa buong buhay? Sa buong buhay. Sa buong buhay? Oo, kumbaga yun yung na-discover ko na way na yung pag-vlog na ma-divert ko yung isip ko sa battle ko sa isip ko. So, nung time na yun na-discover ko siya, as in biglaan lang din naman kasi nanonood ako kay Will Dasovich, kung kilala mo si Will Dasovich, okay. Kumbaga, na-entertain ako nung pinapanood ko siya. Tapos na-realize ko na, nung nanonood ako ng mga travel vlogs, parang nakakawala ako dun sa isipan ko. Medyo malalim, pero yun talaga yung reason kung bakit ako nasa YouTube ngayon. Nung time yun, naisip ko, sabi ko, yung ginagawa niya, kaya kong gawin. Pwede ako mag-edit ng sarili kong vlog. Kahit na hindi ako magaling pa magsalita noon. Pero na-feed ako ng mga ine-edit ko ng mga paano mag-host sa TV. So, yun, to make the long story short, in-apply ko yung mga ideas na nakuha ko sa ABS-CBN as editor at nakakatrabaho ko yung mga director doon, writers, PAs. Kumbaga, kung paano yung trabaho nila, na nahigop ko ba and then in-apply ko sa sarili ko. And then yun. So, napakalaking bagay pala na napasok ka doon sa malaking industriya ng ABS-CBN. Ang laki. Doon sa vlogging career mo ngayon. Oo. At the same time, sinasabi mo rin na iyan yung naging parang therapy. Parang ganun, ano? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Sunod kasing tanong ko dyan, bro. Ibig sabihin, pre-pandemic pa yan. So, ano yung unang, motovlogging ka na ba? O van life ka na ba? Or backpackers? Saan ka nagsimula doon? Actually, pwedeng mas safe na sabihin ko na nasa travel ako nagsimula. Wala pang tinatawag na motovlogging noon, wala pa rin mga van life noon. Basta ang gusto ko lang noon, dahil ang pinapanood ko dati na nagmulat sa akin na YouTuber nga na si Will Dasovich is nagta-travel siya. So, first vlog ko is nagta-travel na agad ako. Paano mo ginawa yung travel na yung pinakauna mo, kung natatandaan mo pa? Pinanindigan ko yung pagiging boy first time na dapat yung ginagawa ko mga episodes na i-upload ko, dapat yung mga bagay na bago sa akin. Kaya naging boy first time yan kasi nga gusto ko, sa pagta-travel ko, marami akong madidiscover. Hindi lang sa lugar, sa tao, sa mga pagkain, kahit anong bagay na bago, gusto kong subukan, kaya naging boy first time. Nangangahulugan pala na sa simula pa lang, boy first time na. So galing So, parang platted na talaga yon. So, paano kung mapapanindigan yung pangalang Boy P, yung boy first time? Kung magkukulong ako sa bahay, hindi boy first time yun. Kailangan nasa labas ako para andun pa rin yung nakadikit sa pangalan ko na kapag nagta-travel ako, pupunta ako sa ibang lugar, laging may bago. So, first time. Boy first time. Bagong lugar, bagong karanasan. Bagong kaibigan. Bagong mga pagkain o iba't ibang lugar na pinupuntahan mo. Bagong kultura na kailangan mong pag-aralan. So napakasarap pala ng unang experience mo sa vlogging kasi laging first time. Alam mo, pinakamasarap laging first time eh. Kailan naman pumasok sa yung motovlogging? Kasi ako personally, nakilala ko si Boy P sa motovlogging. Unang nakilala ko sa kanya actually si Daddy Spike na, hindi ko na inabutan si 150cc eh. Si Daddy Spike na yung unang nakita ko na Philippine Loop yata yun kung di ako nagkakamali. Nagsimula yung motovlogging, naisip ko na ano kaya yung pinaka-easiest way o kung ano yung pinaka-matipid na pwede kong gawin para maging consistent ako sa pagta-travel. Doon ko naisip na what if kaya mag-motor ako? Sa pagmumotor, bro, mahilig ka na ba magmotor that time or yung first time mo din magmotor nun? Nagmumotor na ako dati pa nung nag-aaral ako. Pero nung nasa vlogging na ako, ginusto ko talaga lang din na magkaroon ulit ng motor at pagmotor. So binili ko siya hindi dahil sa in love ako sa motor. Binili ko siya, pinasok ko siya sa buhay ko sa YouTube dahil gusto kong mas makatipid yung pagbabiyahe ko. Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami at sa mga followers mo din, syempre, mas kinilala ka ngayon sa motovlogging. Oo. Doon ka nakilala. Doon ako nakilala talaga sa motovlogging. So paano naman nagsimula yung pagkakilala naman nila sa'yo sa motovlogging? Kung marerecall mo lahat ng mga time na yun. Kasi kung natatandaan ko talaga, hindi ko naman siya kiniklaim. Pero nung nausa yung hashtag na travel adventures, moto adventures, yun. Nung time kasi na yun, pwede ko naman banggitin kung sino yung mga existing na mga motovloggers noon. Nung time na nagkaroon ako ng interest na magmotor, ang maingay lang talaga na sa YouTube no na motovloggers, si Motodeck, si J-Max, si Motophil, Red Sweet Potato. Parang aapat lang yan.
Sa lahat ng binanggit mo na yan, sa lahat din ng na-interview ko na si J4, Jeric P, puro yun din ang binabanggit. Oo, kasi sila kasi talaga yung mga nauna. Oo. So talagang OG yung mga nabanggit nila. Oo, yun talaga yun sila. Motovlogging ka na. Umaangat na, umiingay na yung pangalang Boy First Time. Ano naman yung mga struggle? Struggle mo personally o sa vlogging, sa buhay mo? Nung time na yun, nung nagsimula ako nung dati, ginagawa ko yung pagsiset-up ko ng helmet. Actually, nangyayari to, hindi ko pa kilala sila, yung mga OG na yun? Oo, yung mga lolo ng ng motovlogging sa Pilipinas. May napanood lang ako sa mga Amerikano na nagsiset up ng helmet. Pwede palang lagyan ng camera. Ayun, okay. May mic pala ng ganyan. Hanggang sa dun ako nakakita na may gumagawa na pala sa Pilipinas. So sabi ko, motovlogging pala ang tawag dito sa ginagawa ko. Pero nagawa mo na yun, nag-set up ka na? Oo, nag-set up ako. Pero habang nag-set up ako ng helmet ko, na-ready ko sa motor para magdaldal, hindi ko alam na motovlogging yung pinapasok ko. Ayun, hindi mo pa alam na motovlogging. Oo. Boy, first time na naman. Oo, di ba? Ganon. So yung challenge ko doon, nung time yun, syempre yung excitement ko na, motovlogging, ganyan. Hanggang lumipas, ang daming naging format ng pagiging motovlogger ko. Ang dami ko subukan, pero hindi ako bumibitaw sa travel. Kahit anong gawin ko dyan, kahit anong aspeto yan, basta nagta-travel ako. So in time yung nung time na dumadami na yung mga motovloggers, sabi ko, ano kaya pwede kong namang gawin na kailangan kong gumawa ng kakaiba? As content creator, dapat hindi humihinto yung isipan mo eh. Dapat hindi may stop. Dapat hindi ka nakasteady lang sa isa. Kumbaga, kung pinapatakbo mo yung bago mong atake ngayon sa pagmo-motovlog, dapat may backup ka na. Kapag ito, lumaylay ito nagsawa ang mga tao sa panonood ng ganitong klaseng format ng motovlogging, dapat may pamalit ka kaagad-agad. Nung time na yon, travel ako nang nagmumotor hanggang sa nauwi din ako sa Kasi nga 'di ba, may tropa ko yung mga ngayon sila Jawo, nagkaroon kasi kami ng grupo noon. Yung mga sikat din na mga motovlogger nagkaroon kami ng grupo noon. So, napasok ako dun hinahabol ko yung mga rider para mabigay ng produkto. Okay. Pero hindi ko natagalan. To make the long story short again, kasi hindi ako yun. Huminto ka doon? Hininto ko yun sa kasagsagan, bro. Sa kasagsagan. Dahil? Hindi ako yun. Feeling mo, hindi para sa iyo yun? Hindi para sa akin. Pero andun yung feeling na hindi siya para sa akin, pero grabe yung tangkilik ng tao. Hindi ako masaya dun sa ginagawa ko. Yun. Ibig sabihin, may opportunity dun. Oo. Andun na yung, kung tinake advantage mo yun, mas sisikat pa si Boy P. Oo. Pero, nauubos yung sarili kong kaligayahan. Na parang napipilitan ako na parang ito, puputok na eh. Umabot ako sa ganun na grabe talaga, ang bilis talaga, pero merong kapalit eh. Kumbaga, sumisikat ka nga, si Boy first time. Oo. Pero ikaw, as personal... As Maclean, naiwan siya. Oo, naiwan. Doon, anong naging solusyon mo doon? Bitaw agad ako, balik ulit ako sa pagta-travel. Sumundot na ako ng konti-konti sa lumalayo-layo na yung binabiyahe ko. Yung pinakamalaking ginawa ko noon na walang gumagawa pa na motovlog. Mga riders, ginagawa na yon. Siyempre, pero pag sa mundo ng motovlogging, walang gumagawa ng Philippine loop. First time ulit mag-Philippine loop ng nakamotor. Oo, sabi ko. Pero na nagbablog. Dinodocument ng buo. So sabi ko, gagawin ko to. Matanong ko lang ngayon bro, ilang beses ka na nag-Philippine loop? Pangatlong beses na. Nung una, group, 6 kami. Pagkatapos nun, hindi pa ako nakontento kasi gusto kong bumawi eh. Iba yung challenge ng grupo ang biyahe. Sabi ko, gusto kong gawin itong mag-isa. Okay. So yung pangalawa ko, nag-solo ako. Solo? Si Daddy Spike yun? Daddy Spike yun. Yun yung naabutan natin. Oo. And then yung pangatlo, ito lang yung nagsimula lang sa biruan na kasama ko si Motor ni Juan. Ito na yung Suzuki, oo. Yun na nga, na naging in partnership na nga. Nauwi sa in partnership na Philippine Loop yun ng Suzuki Philippines. So doon na ibalik yung Boy P? Oo. Sumaya ka ulit? Oo. Kasi travel yun tsaka Philippine Loop. So parang extravagant na gagawin ko to sa pagiging motovlogger. Laging pumasok yung first time, no? Oo. Ngayon, siyempre, hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na kapag nagta-travel ka, kasi pangarap ng karamihan yan. Pero ang nagiging problema, siyempre financial. Oo. Paano mo naman nasuportahan financial yung pagta-travel mo? Ano lang siya talaga, management ng budget. For example, kunwari sahod na 40,000 sa isang buwan, itatabi ko yung bills ko na, syempre sa food, ganyan.
Kung ano yung matitira sa akin doon, kunwari may 20,000 ako, 10,000 doon is ikikip ko para sa akin. Yung matitirang 10,000, yun yung gagamitin ko na budget sa pagbiyahe. Ngayon, 10,000 lang yun. Gagalawan ko lang yun sa halagang 10,000. So, ibig sabihin, hindi ako pupunta sa malayo, nagagastos ako ng malaki. Kung ano lang kayang ibigay ng 10,000 sa akin makapag-content ako, yun lang yung galaw ko. So yun guys, napakalaking tip ito, lalo na sa mga nagsisimulang content creator. Madami kasi, parang pinipilit nila. Kunyari, sa isang lakad pa lang 10,000 na. So wala ka nang kasunod. Sa kanya, 10,000, kailangan mapaabot natin to sa ilang content. Oo, ganun yun. Nagsimula akong taga Bulacan ako. So, mga DRT lang. Dito muna, malapit dito lang, Bulacan lang muna. Ganyan. Ang importante, masaya ka sa ginagawa mo na yun. So, naging masaya siya doon sa part na yun. Kasi pag hindi ka masaya, hindi mo matatagalan eh. Bakit ka huminto sa pagmumotor? Hindi, pagdating talaga sa motovlogging, bibihira ko lang itong kinikwento sa mga kahit kanino. Yun nga eh. Na umabot ako sa totoo lang, to be honest, umabot ako sa nauntog na ako. Sagad-sagad ka na? Sagad na, parang umuntog ako na ano pang gagawin ko ngayon after na nalibot ko na yung Pilipinas as motovlogger. Ano pa ba? Ibig sabihin ba, binabanggit mo na yan, kasama yan sa challenge ng karir mo sa pagbablog? Imagine niyo kahit siya na mismo, sa buong pagta-travel, nasagad na eh, no? Kaya, humanap ulit ng way. Umuntog ako noon tapos doon ako nakaramdam na ako ng pagod kasi sabi ko, parang napipilitan na ako na gawin yung isang bagay ulit kasi ginawa ako na to eh. Nagkaroon ako ng timbangan na kunwari, siguro hindi ko alam kung mali o pakiramdam, siguro kalaban ko lang talaga yung sarili ko palagi. Since na Philippine looper na nga ako, naikot ko na nga yung Pilipinas ilang beses. Tapos, pag may nagyaya sa akin na, tara, biyahe tayo ng Bulacan to Aurora. Wala na siyang dating sa akin. Kasi nagawa mo na? Oo, nagawa ko na. May mas malaking picture na ako nakikita palagi na naikot ko na yung buong Pilipinas, ba't ako pupunta ng Aurora? Uulitin ko na naman. Uulitin ko na naman. So ano naman ulit yung naging sagot o solusyon dun sa challenge na yun? Sabi ko, kailangan kong magpahinga na. Yung parang kailangan ko nang mag-isip ng isang bagay na hindi ako napapagod na sa kakamotor. Maliban sa na-aksidente ako palagi pagkatapos ng Philippine loop. Dahil sa sobrang pagod ba ito? Oo, sa sobrang pagod. Hindi ako na-aksidente during the loop. After ng loop. So, doon napaisip. Tapos parang sinabi rin sa akin ni Prisha, parang meron ko laging sumpang ganyan na nakakailan ka na. Isipin mo, may anak ka. Parang ganyan. So, doon ako nag-isip na, oo nga no. Doon ako sa sobrang nahirapan mag-isip na kasi nga untog eh. Ando na yung pakiramdam mong untog na ako. Sagad na talaga. Parang inisip mo mag-unboxing na lang kaya ako ng mga parcels. Unboxing ng parcels. Napakadali nun. Di ba? Pero puro first time yun. Lahat ng bubuksan mo first time. So iniisip ko, nung time na yun na nagbabrowse kasi ugali ko kasi ang nanonood ako palagi ng vlog ng iba. So nung time na yun, may puso ako na may gusto kong mag-camping. Kasi dati hindi pa ako vlogger, nagka-camp ako. Okay. So sabi ko, pasok ko kaya yung mag-camp ako ng ganyan. Pero hindi ko na panindigan. So hindi ko natuloy. Nung time na nag-YouTube ako, napadaan lang ako na meron ako nakitang isang hapon na merong isang maliit na van. Katulad nitong ni Waton? Oo, na ganito. Nakita ko na nagluluto, may dalang maliit na motor sa loob, tapos ginagawa niyang bar yung, tapos pa-chill lang ba siya ng ganyan. Tapos ginagawa niya yung pagluluto. Nagkaroon ako ng interest. Kasi nung nakita ko yung video na yun sa YouTube, sabi ko, hala, ito yung van na pinatest drive sa akin sa Davao City noon eh. Sabi ko na, napaka-weirdo naman ng van ito, ang liit, tapos ang taas ng bubong. Ito yung sasakyan na tinesting ko dati. So, unti-unti, nagkaroon ako ng interest. Sa madaling salita, napupuwit ako sa kasi search nun, ano? Search ako ng mga ang daming gumagawa ng mga Hapon, Koreano, mga puti. Nung time na talagang hindi na ako natutulog, alam niya ni Prisha, sabi ko, mahal, tingnan mo to, gusto ko to. Medyo hesitant pa siya na, ano yan, ganyan. Kailangan ko to. Ito yung gusto kong bagong boypin na. Pag ito ginamit ko to, naka-minivan ako, pero nagta-travel pa rin ako. So, nung time na yun, sabi niya, pag-isipan mo ng mabuti. Sabi niya, hindi, mahal, sabi ko, ito na yun. Pero andun sa pakiramdam ko, sa puso ko na, kakagating ba to? Kakagating ba to ng baga, nagdadalawang isip ka pa. Oo, kasi, syempre, ang mga viewers ko, mahati eh. O, isang channel na boy first time, motovlogger, nagta-travel, tapos abrupt na ipapasok ko yung minivan. Hati yun, nag-aalala ako nun bro, nung time na yun na gawin yun. Pero sabi ko kay Prisha, sabi ko, kahit na may duda ako, gusto kong gawin to. Ito na yung first time ulit na karera ni Boy P. Oo, mag-travel ng kalmado na, mas kalmado na.
papahinga ako. Na-excite na ako kasi tinitimbang ko na. Hindi ko naman sa inaano yung pagmumotor sa 4 wheels Kasi buhay ko yun mundo ko dati. Okay. Pero nagkaroon ako ng timbangan na. Bumalanse ulit. Oo. Nung kaharap ko na yung van, nagkakaroon ako ng interest na gusto ko nito, naiisip ko na yung buhay ko dati sa pagta-travel na nakamotor na parang, ito, pag umulan, tuloy-tuloy ako, umaandar ako. Pag inantok ako, tatabi lang ako, makakaidlip ako. Sa motor, pag umulan, tatago ako Hanap ka waiting shed, Oo, pag inantok ako, hindi ako makakatulog kasi yung mga gamit ko baka manakaw. Talagang sabog na sabog talaga yung apoy ko nung Mga buhay na naman. Oo. Meron ulit na challenge dyan sa transition ng motovlogging papunta sa van lifers. Kasi riders yung followers mo. Oo. So ano naman yung struggle dito? Pero natuwa ako doon. Nung in-upload ko yun, takot ako Pero hindi ko ina-expect. Sa unang upload ko nang in-introduce ko yung van na to, na ito na ang mga kasama ko. Sabog. Mataas ang Shoot up, oo. Ganun. So sabi ko, gusto nga nila talaga ng bago na mapanood sa akin. First time talaga. Oo. Nung nagbumotor ako, syempre, nawawala na yung focus mo kasi wala ka na maisip may effect yun sa paggawa mo ng content, bro. Syempre. Nararamdaman yun kasi yung apoy mo ba, basta depende pag gigil na gigil ka doon sa isang content gusto mong gawin, magre-reflect doon sa ginagawa mo. Lumalaylay yung viewers ko dahil nga paulit-ulit na lang ginagawa ko. Subok lang talaga kasi wala naman nagko-content sa Pinoy ng minivan Yung maliit no? Oo, wala. Pansin mo bro ngayon, napakaraming minivan. Totoo. Hindi ko alam dahil nakatingin lang tayo sa minivan ngayon o dati na silang nandyan o talagang sadyang dumami sila ngayon. Sadyang dumami talaga. Nang dahil kay Watod. Kasi nag-search talaga ako Sino yung Pinoy na sa internet ginagawa yung van life na to na kung meron bang minivan na kinonvert dito sa Pilipinas na ganitong ganito. Sinearch ko yan. Wala talaga. Wala. Dahil nga sobrang fed up yung isipan ko na gawin siyang camper van ng tulad ng ginagawa ko, nakapapanood ko sa mga Hapon. Yun ang gusto kong mangyari sa minivan ng binili namin. Iba siya Parang yung excitement ko nung binili na namin, on fire talaga ako. Basta bago talaga. Talagang sabog na sabog talaga yung creative juices ko ba kung anong gagawin ko. Alam ko na kung paano uunti-untiin tong i-introduce tong van na to sa internet. Kamusta naman yung van life mo na? Ngayon? Yung ngayon. Parang gusto na naman ng bago first time na naman, no? Hindi naman. Hindi. Kasi yung van life namin ngayon, bro, at first, talaga, for the content. Kasi nga, inisip ko anong gagawin ko dito. Yung simula, nung pinasok ko yung pag-van life is for the content. Pero as time goes by, bro, na ginagawa ko yung content na yung pagbiyahe ko dati, ang vlog ko lang is yung van, tapos unti-unti, babiyahe, na unti-unti na nag-overnight na kami, conversion nito. Hanggang sa hindi ko na malayan na yung lifestyle ng van life, outdoors, wala na. Nasa yun na. Nag-blend na sa pagkatao. Pag Boy P, parang taong labas talaga. Ito bang si Watod na to, may plano ka na palitan? Tanong si Brisha. Wala namang masama bro na ibig sabihin, sumubok ulit ng bago, di ba? Siyempre, sabi mo nga, as time goes by, maghahanap ka rin ng panibagong content o panibagong makikita ng viewers natin. Walang sumasagi sa akin yun, sa isipan ko yung iiwan ko yung pagbaban life. Ang ngayon lang talaga sa isipan ko is mas kailangan na namin ng mas malaking sasakyan. Dahil nga, mas maraming madadala. Mas malayo na yung mararating. Actually, ito naman kaya naman lumayo. Kaya lang, dun sa mga medyo critical na kalsada, dun siya nahihirapan. Isa yun sa dahilan. Kasi napanood natin yung mga inaakyat niya, talagang tulak Oo, isa yun sa mga dahilan. Isa rin sa mga dahilan, kapag bumabiyahe ka ng malayo, dahil nga maliit yung minivan, puno ng gamit. Walang tulugan. Walang tulugan. So, kailangan mo pa maghanap ng place o beach o makiusap sa mga gasoline station na kung pwedeng makitulog. Pero gamit mo dito, ilalabas mo para makatulog ka dito. Kasi mangyayari, lalabas mo, lipit mo sa harap o ano pa man. Tapos tulog ka, kinabukasan lipat ganun. So, doon na kami nagkaisip na gusto na namin ng mas malaki. Andar, hinto, yun na yun. Wala kang ibababa, lipat ka lang, tulog ka. Mas malaking camper van. So ngayon, dahil nabanggit mo na din lang, meron ka na bang inaay o meron ka na bang prospect? Meron na, pero hindi ko pwede sabihin. Pwede! Hindi naman sabihin. Hindi ko pwede sabihin. Ano na lang, ano ba ito? 4 gulong ba ito? Malaki? 6. 6 ang gulong?
Six-wheeler? Teka. Sobrang laki na nito ah. Hindi naman siya sobrang laking sasakyan, pero enough siya para mangyari yung andar, hinto, tulog, andar ulit. Ayun. Komportable, na natutulog, na hindi nakabaluktot. Yung lahat ng mga gamit mo secured, wala kang nalalabas. Mas malakas sa ahon yun. Handa mo naman palang i-let go si Watod para lang siyempre sa better opportunity. Oo bro. Kasi nung una kasi mahilig ako mag-keep. Pero praktikalan tayo kasi kahit sabi mo mapamahal mo isang gamit yan eh. Oh, tama. Importante. Nasisirat Nasisira yan. May papalit at may papalit dyan. So, praktikalan tayo. Kung i-let go ko yung isang bagay na meron ako at may dating na bago, ay pwede kong gamitin sa ibang bagay. Saka may mas makikinabang. Pwedeng mapunta rin kasi ito sa iba. Na may mapapakinabangan din nila kung paano mo napakinabangan. Napakaganda ng makina nito hanggang ngayon. Di ba? Kahit sabi mong Kasi tayo din, parang masasabi natin na nasa mundo rin tayo ng van life. Pero yung sa atin, hinaluan lang natin ng konting twist. Sinama natin si Negro sa likod. Yung ating CRF 150. Dati kasi sa mga adventure natin, yung pasyo, pinapasok natin doon sa loob. Kaya lang, hindi niya kaya yung mga adventure natin eh. So, feeling ko, magdadala rin to ng motor since rider din to eh. Oo. Sabi ko na eh. May iaakit ako motor paloob. Pag ganun, di ba? Kasi yun yung pinaka-ideal para sa atin na nag-van life na nakapark ka, gusto mong explore yung area, pwede mong motorin. Ihinto mo yung camper van mo somewhere. Tapos yung galagalan mo ng motor. Diba? Kung gusto mong huminto ng isang linggo sa isang lugar, yung van mo, yung camper van mo, yung magiging base camp mo. Tapos yung side trips mo, motor. Double action. Nag-van life ka na. Nagmumotor ka ba? Nagagawa mo, double happiness. Napakahaba na ng interview natin kay bro. Siyempre, hindi natin kakalimutan yung mga first timers natin. So una sa lahat, huwag kang bibili ng minivan. Ayaw po, huwag po kayong bibili. Ipangutang nyo na lang. Pwede ka ba magpakilala mo na Mayor bago ka na maiboto? Sige po, ako po si Mayor TV. Isa po akong poging content creator. Pinakatotoo po ba yan? Opo, totoo po yun. Yun po yung best description talaga. Ay, yung best description. Ako po si John Engero at nakaubad po ako. Hi, my name is Anselm, or otherwise known as Commander Daot. Commander Daot? Yeah, and I'm originally from the UK, but I've been living in Davao for almost 10 years. 10 years. So ayan, kasama naman natin siyempre ang buhay ni Boy First Time, si Ma'am Priscia. Ako ba talaga? Yun yung gusto ko doon eh. Diba? MotoGP po. MotoGP, may YouTube channel sir? Meron sir. So, Opo. MotoGP, subscribe. Si Uncle Sams, maraming nakakilala dyan kasi lagi siyang lumalabas sa mga video ni Boy P. Don and Pitch Camp Ventures. J. Bryong. Kaano-ano kaya ni... Gio. Wala naman, hindi naman related. Pero subscribe natin, syempre. Sarap naman. Relax. Wala ka ibang gagawin kundi maupo sa sopa. Sobrang magpakilala ka nga sa viewers natin. Mountain Junkie po, from Baguio. Gandang gabi po. High Camp J nga po pala ng Tactical Boys. May grupo kami, Tactical Boys tsaka Baguio Boys. Get Outside Camping from Baguio rin po. Hello po, ako po si RM ng K-Camp PH. Si Ma'am Chinky ng Pangasinan, syempre. Saka si Sir, yung kanyang asawa. Unang tanong lang, Mayor, paano mo nakilala si Boy First Time? Nagkakilala po kami. Naku, naiiyak. Tissue please, tissue. Sabihin ko ba talaga? May pakiramdam ako na ako yung pinakaunang niyang kilala sa lahat ng taong nandito. Ako nga pala si Priscia Madrigal. Yan. I have many secrets. So the secrets, Boy P. First and foremost, nagkakilala kami ni Kuya Boy P sa isang event. May-ari ng isang campsite which is Sir Charlie Villanueva. Camp Charlie Ney in Galalan, Pangil, Laguna. Nagkaroon ng event si Boy First Time and with Sir Mel. Okay. So dumalo ako doon and then doon it all started yung pag-giging magkaibigan namin. And then one time nag-post siya. Pumunta ako sa isang camp na invite ako, si High Camp J. Sila ang magkaibigan at na-introduce ako kay Boy. Sa YouTube lang din, napapanood namin yung mga paano niya nabili si Watod. Unang attend ko is First Timers 2, tapos pangalawa ko na po ngayon. Yung unang punta ko rito, wala akong kakilala. Yung Boy P sa First Timers Camp 1. Una. Ay, 2. Sa 2, dito din yun. Dito din. Nung una yung First Timers 2. Okay. Nag-attend kami.
Pero kachat na namin si Kuya Boy P. Yun, first meeting namin yun dito sa may Palawig din. Then, nasundan yun nung umakit siya ng Baguio. Umakit siya ng Baguio. Nagkaroon din siya ng vlog doon nung ako yung humila sa kanya doon sa may ragsak. Okay. Siya pala yung sa may unplug yan, tsaka ragsak ko. Okay. Yun, tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Nakasama namin sa Vizcaya, sa ibang camping pa. Matagal ko na siyang sinusubaybayan nung pandemic time. Doon ko siya una nakita sa YouTube. And then, yun, nagdire-diretso na hanggang nung nahilig siya sa camping. Nagkakilala po kami sa First Timers Camp 2 dito rin po sa Camp Sitio Tangal. Nung una kasi, nagka-camping lang talaga ako para gusto ko talaga mag-vlog. Nung nagpunta ako ng First Timers Camp 2, talagang hindi ko pa masyadong kilala yung mga sikat na personalidad sa pagka-camping. So, ang simple. Chinat ako ni Boy first time sa Facebook. Hindi ko siya kilala as vlogger. Okay. Before na nasa Singapore ako kasi lockdown na nga ako doon. Tapos, nagla-live lang ako. Nagla-live ako sa Facebook. Tapos biglang na may nag-message, Maclean Amogis yung name. There's a secret of fake van life. Fake van life? Fake van life. Just for 2 hours. Yeah. Fake van life. He pretends to sleep there, and then actually he goes inside and sleeps in a bed, and then comes out and films. It's very good, huh? Oh yeah. Very effective. No. Oh, just kidding. Just kidding. Just kidding. Siyempre yung panonood natin sa pagtitingin sa YouTube at the same time. And then during the time kasi, naghahanap ako ng mga magagandang places na magka-camping or something kakaiba na mapupuntahan. Yung hindi na siya yung parang, kasi minsan di ba yung meron yung mga iba, kanya-kanya naman yung preference. Pero gusto natin yung medyo down to earth lang, yung nature tripping lang. Lumabas siya doon, naghanap ako, hindi, actually at random. Hindi, nagkakilala kami, halos magka-batch kasi kami. Okay, magka-batch. Sa paggawa ng content, parang mga around 2016, 2017. 2016, 2017. So nagkaka-comment na kami, pero hindi pa kami nagkikita. Kailan kayo yung first na pagkikita kung natatanda mo yung mayor? Kung hindi ako nagkakamali, sa Valenzuela People's Park. Nag-shoot kami ng parody. Ano po yun yung Dalagang Pilipina. Ayun, yung nauso yung kanta na yun dati, Dalagang Pilipina, parang ganyan. Ayun. So nag-shoot ako ng parody, kasama ko si Sir John, tsaka si Boy P. Ayun. Kung hindi ako nagkakamali, yun yung unang pagkikita namin ni Boy P. Pakiramdam yan. confirm ko Maclean! Boy P! Maclean! Hindi pala, Boy P! Boy P! Basta wala yung nanay niya. Confirmation lang po. Ikaw na talaga. Nandito ba yung nanay niya? Confirmation lang. Sa lahat ng tao nandito, sino yung pinakamatagal mo nang kilala? Nandito ngayon? Siya. Ayusin mo, sagot mo. Sino ang pinaka-unang nakilala mo sa lahat ng tao? Kababata ako to Ayun pala talo ko. Tara na, alis na tayo. Talo ko. Hindi ko alam Safe answer. Siya ba talaga? Si John. Sino ka ha? Sa totoo yung totoo. Ikaw. Ako. Magdabog ka na, walk out! Hindi kasi ako kababata, akala ko siya kabi-baby. Parang sabay Kababata kayong... Ito talaga. Walk out si Mayor, guys. Hindi ko rin sa sobrang tagal na Wala, yung story hindi mo na maalala sa tagal. Ayun. Nasa frame pa ba kami? I got you. Got you, bro. Ayun. Hindi, ito na ito. Kukwento ko na. Kwento. Sabi niya, ma'am, pa-shoutout po. Okay. Doon kami nagkakilala hanggang sa nag-uusap na kami. Hanggang sa niligawan ko naman siya. Ayun. Yes! Dati nagpapa-shoutout lang. Oo. Ngayon, sina-shut up na. Shut up. Shut up, oo. Dati shoutout ngayon, shut up! merong inaapi. Naglalakad ako, tapos may inaapi. Yung mga masasamang tao, inaaping ganun. Di, syempre ako napatras ako nagtakot ako sa ganun Dumating si Boy first time. Pinagtanggol niya yung naapi. Tapos doon sabi ko, iba tong tao na to. Tapos, hi, I'm John. Tapos sabi, hi, I'm Maclean. Yun, doon kami nagkakilala. Meron siyang nililigtas. May nililigtas siya. Nililinawan ko lang siya yung nangaapi. Okay. Siya yung kinaibigan ko. Siya yung nangaapi? Oo. Hindi yung biktima? Mapili ako sa kaibigan. Linawin ko lang din. Siya yung inaapi. Siya yung inaapi. Choice ko, di magbati. Nung napapagod na ako apihin siya, at napapagod na siyang maapi, naging magkaibigan na lang kami. Yun yung... Ayun, napagod na kayo magkaaway? Hindi kami nag-aaway kasi hindi siya lumalaban sa akin. Inaapi ko lang siya Iba yung nag-aaway Inaapi ko siya. Saan ba nanggaling yung nag-aaway?
Tayo, gusto mo mag-away tayo dito? Gusto mo awayin ka namin? Naloko na. Wala ka seryosohan to. Hindi kasi yung tanong niya kung paano nagkakilala, hindi ko na talaga maalala yun. Interview lang yan ha. Hindi ko. Ginawa yung podcast eh. Ay, oo nga pala, no? Oo interview lang. Taon na lang siguro. Taon, matagal na talaga. Mga 1870, ganon. Basta may 2 decade. May git. 1999? Oo, ganun. Bago mag-year 2000. Matagal na. Dito kayo para nasa frame. Ayan. Saan ba yung... Ay, ito Ayan. pala. O yun, 1999. So ako, kakawan ko lang, siya kakatunya lang. Ayun. So, una talaga kayo, no? O, bali, siya promil nun. Siya lactone. Ako birch tree na. Birch tree na. Ako S23 po ako eh. Oh, yaman. Hindi, to make the kalokohan story short, pareho kasi kaming mga anak ng pastor at pareho kaming musikero sa simbahan. Yun. Doon kayo nagkakilala? Yung simbahan na nagtapo sa aming dalawa ni John. High school, age na yung ganun. High school age. So, yun pa lang po yung tanong ko. Second question. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang bibili ka ng minivan. Huwag kang bibili ng minivan. Ano yung masasabi mo sa influensya o sa naibigay mo inspirasyon sa mga campers katulad nila? Na nandito. Siyempre, alam naman natin na kaya sila nagpunta dito. Hindi lang para mag-camp. Kasi pwede naman tayo mag-camp anywhere. Pero nagpunta sila sa event na to. Siyempre sa paghanga sa'yo at siyempre sa inspirasyon galing sa'yo. So ano naman yung masasabi mo tungkol dito? Oo. Unang-una kasi, gusto ko mag-thank you kasi sa mga first-timers na pumunta dito. Na hindi yan sila pupunta dito kung hindi nila ako mahal eh. Tama, correct yun. Diba? Hindi yan pupunta kung wala naging impact itong boy first time na to sa mga buhay nila. So ang akin na naman kasi talaga dito, since na mas pinili ko na ngayong kalmadong buhay, yung umaandar ka pero chill lang in all aspects Wala nang sapilitan na kailangan dikdikin mo yung isang bagay. Kasi kumbaga, ano yung trust the process. Mas masarap ang kainin ang prutas na kusang nahinog kaysa sa pinilit. Ano ba yung naging impluensya o naging inspirasyon na nakuha mo kay Boy First Time? O naibigay niya sa'yo? Kung ano po yung nai-impluensya sa akin ni Boy P, unang-una yung minivan. Minivan? Opo, kasi nung nakita ko na meron na siyang watod, nag-chat talaga ako sa kanya. Sabi ko, Tol, gusto ko rin yan. Sabi ko ganun. So minivan ang pinakauna. Ayun po, ano yung second question? Second question natin, anong impluensya ba yung naibigay sa'yo o nakuha mo kay Boy First Time? Bad. Diretsahan niya. Buti na lang nakikinig siya ngayon. Bad influence. O, pwede mo ba kami bigyan ng mga halimbawa ng mga bad influence na yan? Mabait kasi ako dati. Simula nung nakilala ko siya, doon ako nag-umpisang magkaroon ng mga negative attitude. Boy P is a great guy. I've known Boy P for, I think, 3 years. When I started motovlogging, I went to his shop and got a helmet and got some of the things that then got confiscated at the airport because they were in, they were pressurized cans and the No. So, no, we've known each other for a while. We've gone on a few trips. We chat fairly often. I've been up to his, I love what this guy does. So, and I'm happy to see he's doing these camping events, which... Marami. Siguro yung mga sinagot ng mga iba, na-interview mo na. Same. Bigyan mo naman ako ng, yung pinaka mo. Ayusin mo. Inspirational kasi yung videos na nilalabas ni Kuya Boy P sa mundo ng YouTube, I would say may laman. Meron kang matututunan, meron kang inspiration na yung pagta-travel, it's not always about kailangan mo ng sobrang madaming pera para mag-enjoy o kailangan mo ng magagarang gamit para talagang maging komportable ka. Yung pagta-travel, yung may essence, yung tinuturo niya may essence yun na nagbibigay ng katahimikan tsaka ng kapayapaan sa sarili. Dumalim yung pagkakaibigan, iisa yung gusto, and then nabuo yung grupo namin. Yun, kami nila Boy First Time. So, that group called Hampas Loopers. So, na-inspire talaga ako doon sa mga yung mga ginagawa ni Boy First Time, ride kung saan. And then minsan pupunta lang, hindi pa siya nagka-camp masyado noon So, pero nung nabuo yung Hampas Loopers,
ano na yun, nag-start na kami kahit saan na kami abutin. Honestly, nag-camping lang ako kasi for peace. Masarap lang yung feeling kasi it heals anxiety. It heals a lot of stuff. Nakakakalma. Nakakakalma talaga. Tapos saka ako napanood si Boy P, yung always niya sinasabi, piliin lagi ang kapayapaan. Nagkaroon kami ng interest bumili ng minivan. Hanggang sa naisipan namin na i-maximize na lang yung namin Hilux. Siguro peace at peace. Pag nanonood ako ng video niya, tahimik, usually pampatulog. Pampatulog. Nakakalma yung video ni Sir Boy P. Tapos, syempre as a camper, gusto rin natin yung ginagawa niya kasi nagka-camping din tayo. Tapos, hanggang sa dami na buong friendship. Maraming naging ka-close na hanggang tapos. Nagpapasalamat lang ako kasi, kumbaga, napapakalma niya ako palagi. Saya lang, puro kukulitan kasi yung Kuya Boy. Sige, kwento mo bro. Gusto ko sa kay Kuya Boy kasi yung lagi lang positive. Kung yung mga problema man dumating, hindi niya lagi lang positive. Yung lagi lang bukas, okay na yan. Napakalalim ni Kuya Boy P Tsaka yung pinakagusto ko kay Kuya, napakakalmado niya. Kalmado? Oo. Kahit na siyempre doon sa mundo nila yung social, di ba, yung vlogging yan. Maraming intriga yan Oo, marami. Pero makikita mo pa rin yung side niya na mabait siya, gano'n, di ba? Kalmado lang ba? Hindi na niya pinapatulan yung mga kung ano man naririnig natin gano'n. Yun yung maganda kay Kuya. Siguro yung pagiging yung pagiging mas gusto na maging at peace lang lagi. At peace? Yes. Yung hinahanap mo yung katahimikan ba na lugar. Kaya most of the time, pag nagka-camp kasi ako, solo camper, seldom na kasama ko yung family. Pag nagka-camping ka, parang yung mga kwentuhan na from tawanan, lumalalim. Ayun. Ganon yung touring niya sa amin na sino ba kami, parang yan. Tama. Kaya simula nun, tuwing may camping sila, sama ka na. Oo, sumasama ako hanggang sa okay din naman sa kanila. Nagka-anuan na kami. Lalo kung dito sa Zambales kasi tiga rito ako, sir. Ayun, taga Zambales nga pala si K-Camp PH. Yes, sir. Yung ganito, yung ginusto yung payapang lugar. Kasi before party ako. Party. Yes, inom dito, inom dyan. Tapos, nung nakilala ko siya, nagbago lahat. Wala nang tambay-tambay. Alam mo yun, pag mga kaibigan ka, di ba? Tatambay-tambay ka ngayon, hindi. Nabago lahat yun. And also, the other secret is I sometimes call him First Time Boy. First Time Because when we went to the first trip we did, we took Watod, which is behind us, all the way down to Davao to Katiil. And when we were there, we went down to the hot spring. And a lady one of his followers came out and said, "Oi, hey, see, First Time Boy!" And so ever since then, First Time Boy, First Time Boy. It's a much better name. Oh, yeah. This guy is the original motovlogger. So he has really, I love what this guy does. It's always a story. Always a story to what he does. And we talk as well. We talk about life. We talk about this, about the struggles and challenges of life that, well, everyone struggles, no? So I think we have the same outlook. Yeah. And that's a big factor. Ayun, malaki kasi yung, di ba may mga struggles din siya. At the same time yung mga pagsubok sa buhay. Parang, imbis na mawalan ka ng pag-asa, pwede mo siyang gawin in a positive way. Okay. So, yung camping, isa yon sa parang stress reliever or pagkakaroon ng positibong pananaw. Tama po. And then, parang wag kang susuko. Kung ano man yung laban. And then, lastly is yung balanse. Yeah. Trabaho ka, hanap buhay ka, syempre pamilya. Pero, kailangan huminga. Ang pangalawa naman, tuwing nanonood ako sa kanya, nakakaramdam ako ng yung pagiging panatag. Payapa. Yung kapanatagan. Yan. Yung parang kahit anong pinagdaanan, nabalahaw ka, umulan, bumaha, pero at the end of the day, panatag pa rin. Hindi, marami. Siyempre, kapag magkakaibigan kayo, normal yung believe kayo sa kakayahan ng bawat isa. Okay. So, kapag may nakikita ako sa kanyang bagay na maganda, hinahangaan ko talaga yun at na-influensya. Minivan, YouTube. Siya unang mag-vlog eh. Tapos nakita ko siya mag-vlog.
Nag-vlog ako, ganun. So yun yung mga impluwensya. Yung mga impluwensya. Ayun pala. Bukod sa music, syempre. Bukod sa music. Masaya ako na yung impluwensya ko sa mga tao, positibo, kinakatawa ako ng puso at confident talaga ako. Bawat tent dito bro, iba yung connection ng isang boy first time sa kanila. Laging merong kwentong malalim yan. Hindi yan sila yung tipong as viewers lang. Merong heartstring yan bro from panunood ng boy first time sa mga bahay nila. Konektado yun sa mga puso nila. So medyo may ganun talagang factor talaga. Parang pag lumapit ka nang dahil sa'yo, kami. Parang kilala mo na. May nagsabi nga sa akin ganun eh, ba't nung nakita kita, hindi mo ako binabati? Parang feeling ko kilala mo rin ako. Yun nga, pag binibisita ko sa lahat dito, may kwento talaga palagi. May connection, May connection. Hindi man ako perfecto, pero gusto ko talagang i-ano palagi yung kakalma ng buhay. Lastly, ano bang maibibigay mong message para kay Boy First Time? Boy First Time, kung naririnig mo to. Boy First Time, kung naririnig mo to. Hindi, joke lang. Boy First Time, tol, congratulations sa'yo sa lahat ng mga ginagawa at gagawin mo pa. Proud ako sa'yo. Hindi man ako ma-comment, hindi man ako ma-chat, hindi man ako ma-call kami. Pero basta yun, hindi man ako ma-comment at ma-chat. Alam mo yan, na proud ako sa'yo sa lahat ng ginawa at gagawin mo pa. Kahit nandun siya. Bro, congratulations sa pangatlong very successful. Pasakses ng pasakses yung First Timers Camp. And I'm very proud of you. Tuloy-tuloy mo lang yan hanggang sa First Timers Camp 100. 100? Oo, aabot sa ganun yan. Nasa 3 pa lang tayo. Lahat ng ginagawa mo, suportado ko yan. Lahat ng mabubuting ginagawa mo. Yung masasama, ako mismong sa'yo. Ako mismong gaganunin ko yan. Masama yan. Pero yung mabubuti, suportado natin si Boy First Time dyan. Ayun, tsaka wala naman siyang ginagawang masama. Puro mabubuti. Puro mabubuti. First time boy, where would I be without you in my life? Oh no! No, honestly, seriously, this guy's brilliant. He is very, very inspirational in what he does. There's no impossible. He just gets stuff done. Oh, let's try it. If it doesn't work, okay, why not? I think that's the real element of first timers. Final question na lang po. Anong message niyo naman para kay Boy First Time? Yung may konting iyak, yung may konting emosyon. Message ko siguro huwag siya magbago kasi minsan pag nahihinaan siya ng loob, ako yung nakakita, ako yung nakakarinig kung ano yung gusto niyang gawin. Nai-stress siya sa isang bagay or napapagod, gusto niya mag-quit sa vlogging. Ba't lagi kong siyang nire-remind na paano naman yung mga taong umaasa sa'yo or nanonood sa'yo na ikaw yung lakas nila. Kasi ang daming first timers na dumadaan sa depression na dahil sa kanya, nagpapasalamat sa kanya na Boy P, dahil sa'yo, salamat nakita ko yung video mo, hanggang ngayon buhay pa ako. Ano naman yung ina-expect pa natin? Siyempre, hindi naman dito lang natatapos yan. Ano pa yung mga ina-expect natin mula kay Boy P? Alam ko nakakapagod, Kuya Boy P, pero more videos, more uploads kasi nakaka-board minsan pagka naghihintay kami ng mga uploads. Pag wala pa, marami talagang nag-aabang. And syempre, huwag kang magsasawa, huwag kang magbabago. Marami ka pang mapapasayang mga tao. So, continue what you are doing, continue inspiring others. And yun, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Good job. Para sa kapatid natin na si Boy First Time, tuloy-tuloy lang tayo. Ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, pare-parehas lang naman tayong halos lahat meron tayong pinagdadaanan, but still keep grinding, keep moving forward, not backward. And still, ang kapatid mo na si MotoGP na andito lang palagi sa likod mo, nakasubaybay at nakasuporta sa'yo sa lahat ng bagay. Yun, proud ako sa'yo kasi sa mga narating mo ngayon and sa meron ka ngayon. Especially si Prisha, na andyan patuloy sa'yo. Ang message ko ay sana lagi siyang okay, maging masaya, at always din niyang hanapin talaga ang kapayapaan. Dahil maraming nagmamahal sa'yo, marami ding naiinggit sa'yo, pero carry mo naman eh. Tuloy mo lang kung ano ginagawa mo at marami ka natutulungan.
Para kay Boy P, kung ano, makakasalubong mo, kakausapin ka. Parang ano lang siya, hindi yung parang, hindi siya si Boy First Time, parang gano'n, di ba si Boy First Time kasi parang high level na siya. Kuya Boy P, salute ako sa'yo kasi napakabuti po niya. Kumbaga, napakasipag, tapos may impluwensyahan ka pag nakakasama mo siya. Oo, masipag siya, galing mag-edit, ano pa ba, mapagmahal. Tapos, mahinahon po. Kumbaga, kalmado, yun po ang natutunan ko kay Kuya Boy P. Pagiging kalmado kahit nabubuwisit ka na. Ayan, idol, Boy P, syempre, sabi ko nga sa post ko na yung picture natin eh. Ito pa isang bucket list ko kasi ako, meron lang akong mga certain content creators or vlogger na talagang ina-admire o inspirasyon. Isa ka doon. Kasi hindi lang pala doon sa pagbablog mo, pati sa personal, down to earth. Tapos, yung, kumbaga yung inspirasyon, yung patuloy na ibigay din sa mga bagong content creator na, ayun, simula lang yan. Pero pagdating ng time, darating din yung time nyo, pero maging mapagkumbaba at marunong lumingon sa pinanggalingan. Mensahe kay Kuya Boy P. Kapag siya magbabago, lagi lang lagi lang siyang dumihan pa niya yung mahawaan nung ginagawa niya. Kaya yung mga positive, may kalat niya pa yung more positive and good vibes sa mga tao. Yun, talagang yun yung nakukuha eh. Talaga. Positive, laking good tulong kasi vibes. sa mga lalo sa mga family din na gusto mag-relax, sobra-sobra kasi stress din natin sa buhay. Yun, Kuya, thank you. Siyempre, bilang kaibigan, masaya kami na nakilala ka namin. Tsaka, yun, sana maraming pang first-timers camp na a-attendan namin. Hindi lang dito, pati sana sa ibang lugar. Yun. Kuya, thank you. Thank you kasi marami kang na-impluwensya na tao, hindi lang sa pagka-camping, pero yung life lessons ba? All throughout yung journey yan sa hindi lang umpisa nung motovlogging hanggang ngayon na nagka-camping siya gamit yung kanyang van, minivan. Yes, camper van. So kitang-kita naman yung impluwensya, kita nyo naman setup. Talagang katahimikan, kalmado. Kalmado. I think yun yung proper word po, kalmado. Kalmado, yes. No? Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Alam ko na masaya ka at ginagawa mo yan ng buong puso. Yan talaga ang gusto mong gawin sa buhay. Tingin ko yan na ang iyong ikigay, ang pagbaban life o ang pagka-camping, pagta-travel at pag-inspire sa lahat, sa napakaraming taong na-inspire mo. Very blessed ka at binigyan ka ng talento o biyaya para ma-inspire ang napakaraming tao. Yun po. Naiyak na ako. sobrang makabagbag damdamin. Sobrang seryoso doon. Sa akin, siguro, message ko sa kanya, tigilan niya yung pang-aasar sa akin. Baguhin niya yung pang-aasar sa akin. Kasi as in yun lang. Kasi mapang-asar siya. Ba't ka pa nagpa-interview kung maasar ka sa akin? Diba? Hindi mo mata. Hindi, totoo yan. Yun lang naman ang baguhin mo yung pang-aasar mo sa akin. Huwag mo na akong asarin. Thank you so much. Alam mo, napaka-genuine ng mga sagot. Siyempre. Napakasarap panood. Huwag mo na nga lang asarin. Yun na nga lang, huwag mo na akong asarin eh. Kahit mama ko yung kinakampihan niya eh. Diba siya? Siyempre daw. Diba, narinig mo? Siyempre. Ayos. Basta wag tayong magnakaw sa taong bayan. Mayor! Pwede mo ba sabihin, Mayor, na wag kang bibili? Wag kang bibili ng minivan. So yun, di na natin pahabain to. Hihinga na lang natin ng isang napakagandang mensahe si Boy P para sa ating lahat. At ano pa ang aasahan ng manonood at ng mga first-timers kay Boy First Time? Message ko lang din sa mga nanonood na lahat naman ng tao araw-araw yan, pagod yan eh. Ang pinopromote ko talaga lagi yung kapayapaan eh. Kapayapaan. Hindi lang sa isip eh, tsaka dito.
Sa puso. Oo, so dapat talaga kahit na hindi man maganda yung nangyayari sa paligid natin, pagod kayo lagi na sa araw-araw, kailangan yun para mabuhay. Pero yung peace kasi, pagpili yan Ikaw ang magdadala ng sarili mo sa kapayapaan. Yung kapayapaan kasi hindi lalapit sa'yo. Pagpili talaga yan. Kung gusto kong payapang mundo, piliin ko yung ganito. Kaya nandito ako ngayon. Hanggat maaari, piliin yung magkaroon kayo ng oras para sa sarili nyo. Kasi kailangan talaga balance. Kapayapaan. So, malapit na ilabas yung merch na kapayapaan. May yellow basket po dito. Yellow basket dito. So bro, maraming salamat at napagbigyan mo ako sa matagal nang hinahanap pero dito rin natagpuan sa Camp Sitio Tangal.